Hi guys! Good morning! Good morning! Welcome back to another vlog mga beshi! Ayan, nagbe-breakfast lang ako ngayon and ano lang to? Shredded beef, tomato, ano pa to? Cucumber, tsaka yung dressing na tomato and ketchup. Yun lang. Tsaka kape in the morning kasi may pasok ako ngayon. So, kailangan natin ng matapang ng kape. Kung kaya kang ipaglaban. Charis! Joke lang yun. Wala kang may gusto eh. Yan, may nag-chat sa akin. Kwento naman daw ako sa mga ginawa ko sa Miami. Charis! Kwento! Kwento talaga. Tapos kwento na rin daw about the gastos. Yung mga nagastos ko nung pumunta ako ng Miami Beach. Ayan, kwentuhan. Ikwento ko sa inyo kung magkano yung mga ginastos ko, magkano yung nawala sa akin. Nawala talaga. You know what? When you travel, mga beshi, yes, mawawalan ka ng pera, definitely. Pero yung pera kikitain mo ulit, but the time that you have lost, mga beshi, hindi mo na yun mababalik. As in, it will just be a memories and a story. So, gandahan mo yung istorya mo. Charis, gandahan mo yung istorya mo. Ayun. Yun na nga mga inday, let's start sa pinakamalaking gastos na incur ko. So, ang pinakamalaking gastos talaga is hotel and accommodation. So, let's start first, hotel and accommodation. Airfare and accommodation or / hotel. Sorry. So, startan na natin doon sa airfare. Magkano nga ba? Yung airfare ko papuntang Miami, kasi nandito ako sa Dayton, from Dayton papuntang Miami with layover in Atlanta for I think 2 hours, mga ganyan. Kasi umalis ako dito ng mga 11 o'clock and then dumating ako doon ng mga 5, I think. So, 11, dumating kami ng around, I think 2 o'clock or 1:45. And then, umalis na naman yung plane from Atlanta. May layover sa Atlanta for around, I think, 1 or 2 hours, mga ganyan. And then, we fly to Miami after that. Malapit na yung Atlanta sa Miami. Mga 2 hours na lang. So, yon. Ang nagastos ko para doon is, for a one-way papunta doon is $5.60. Bakit $5.60 lang? Kasi ginamit ko ang miles. Meron akong Delta Sky Miles na inopen ko nung nakaraang taon that gives me elevated offer, which is around siguro mga nasa 60,000. Pero usually nagre-range lang ng mga 40 to 50,000 miles ang ino-offer nila. Pero at that time, nag-o-offer sila ng 60,000 miles sa Delta Sky Miles Gold. Pero pinahinto ko na yon kasi ang doon mga inday is that for the first year, free annual fee, and if you canceled after 1 year, hindi ka magbabayad ng annual fee. Pero kung gusto mo pang ituloy, you have to pay $95 per year. So, since hindi ko na siya gustong ituloy, so pinakancel ko na yung aking Delta Sky Miles Gold. So, wala akong binayaran. Okay? So, 60,000 miles. So, meron pang mga natirang miles. So, ginamit ko yon papuntang Miami. So, pauwi naman. Pauwi, suppose gagamit ulit ako ng miles, kaso na-cancelled ako ng Delta kasi nga July 20 of 2024, nagkaroon ng Microsoft outage in which naapektuhan ang hindi lang mga flights dito sa US, kundi pati buong mundo. So, ang nangyari mga beshi is that na-cancel ako, tapos binalik nila yung miles sa akin. So, kinancel ko yung flight and then after that, tumawag kami sa customer service kung ano yung gagawin. Ito mga inday, kapag meron kayong canceled or delayed flight, please lang mga beshi, you are entitled, lalo na dito sa US,
ng, lalo na kapag canceled, for yung hotel accommodation reimbursement, tsaka yung airline fees kung magbubook kayo on a different airline. Kasi ang nangyari mga Inday, ang Delta nag-email, siguro mga after 3 or 4 days ng pagkarating ko dito sa Dayton, after ng trip ko, that they're gonna give me first an apology travel credit, which is $100. Yung $100 na yun, pwede ko siyang gamitin for future travel credits. So, eto pa mga Inday, yung airline fees na binayaran ko pabalik ng Dayton kasi nag-book na ako ng different airlines at that time kasi puno na yung Delta. Ayoko nang ma-cancel ulit kasi nga nag-extend pa ako kung napapanood niyo yung mga vlog ko, nag-extend ako for another 3 to 4 days. I booked through a different airline, which is ano tong tawag na to? United Airlines. Napakamahal ng ticket, which is $222 if I'm not mistaken. But Delta have reimbursed me when I file a claim with them. Sabi ko, you need to reimburse me for this because this is very expensive. So, nag-email ako I think kahapon lang sa Delta or nung nakarang araw. Then kahapon, after just one day lang, dineposit nila agad yung $222 into my checking account. O, diba? Bongga! So, yun yung nangyayari pagdating sa airfare. So, yung United naman, kung matatandaan ninyo, delayed kami ng 3 hours. In-email ko rin yung United that this is really unacceptable. I'm asking for a travel credits of at least $300 to $400. Pero napakakuripot ng United hanggang ngayon nakikipagbangayan ako sa kanila. Ang since delayed lang daw ng more than 2 hours, binigyan lang nila ako ng I think 5,000 miles initially, which is really a junk. It will just cost like $35 or $40. Nakakaloka, diba? So, tapos binigyan na naman nila ako ng additional 2,500. Grand total is 7,500 miles. Hindi yun enough. As in, hanggang ngayon nakikipagbangayan ako sa kanila. O, diba? Nakakaloka. Nakakaloka ang United Day. Ang hirap makipag-usap sa mga hinayupak na to. But anyway, for a delayed flight and canceled flight, please coordinate with your airline after your trip so that you can ask for compensation. Okay? Itago nyo lang lahat ng mga resibo nyo, especially if you are delayed or canceled. Canceled, mas bongga. Okay? You can also ask for a meal voucher sa airport. Kapag kayo ay na-cancel, kapag kayo, yes, you are entitled for that, I think. Okay. Kasi kapag wala kayong alam pagdating sa mga ganitong bagay, believe me or not, they are not offering it like voluntarily. You really have to pursue. Okay? Dapat mag-ask talaga kayo kasi hindi nila voluntarily ginigive itong mga ganitong perks. Kasi konti lang nga yung nakakaalam. Pero kapag nag-verbalize kayo sa airline tapos hindi kayo pinansin, I think it will be a violation on their part. Pero hindi nila ito ino-offer voluntarily. Okay. Next na tayo mga Inday. Ang pinaka-next is that yung hotel or / accommodation. So, halos wala akong ginastos doon sa airfare ko kasi nga siguro mga less than $20 lang ang ginastos ko kasi ginamit ko yung airline miles tapos yung pangalawang flight ko kinancel ako ng Delta, binalik yung points, 0, wala akong ginastos. Tapos nag-book na ako through United pero binalik naman nila yung aking nagastos, which is $222. So, di ba bongga? Walang ginastos ang lola nyo, ha? Charis. Diba? Nakakaloka. So, ayun. Next na tayo mga Inday, hotel and accommodation. Suppose 3 days lang talaga ako sa Miami. 3 days,
4 days and 3 nights lang talaga ako. So, yun yung binook ko sa Holiday Inn malapit sa airport, which is Holiday Inn Blue Lagoon. Binook ko yung ano na yun kasi Holiday Express Inn yun. Nagaano yung camera, parang... nagaano siya, parang nagko-close. Pero continue naman yung recording. Hindi ko lang nakikita yung aking pagmumukha. Pero mas maigi na sigurong hindi ko makita yung pagmumukha. Kasi medyo hindi ako nakatingin sa mismong camera or lens. Doon ako nakatingin sa sa monitor. So, I think much better na kung naka-close. Para ma-feel ninyo na parang kausap ko lang kayo. Charis! Ayun. Pagdating sa hotel and accommodation for the first 3 nights and 4 days, gumastos ata ako ng $200 doon. Hindi ako nag-book through points kasi parang napakamahal mag-book ng points at that time. So, hindi na ako nag-ano. Pero, yung extension ko for another 4 nights naman, kasi nga na-cancel ako ng Delta, ay binook ko through points. Binook ko siya through points kasi nga 4 nights ako magsistay. Alam nyo naman, meron akong IHG One Rewards Premier Credit Card, IHG. So, it gives me a platinum status. Once you are a platinum member of IHG, you get the 4th night for free when you book through points. Pag cash, hindi. Pero pag nag-book kayo through points, meron kayong 4th night for free. So, 3 nights lang technically yung babayaran ninyo for points. So, di ba? Bongga! Wala pa rin binayaran. Charis. Okay. Sa mga pagkain naman, kahit di naman tayo nagta-travel, gumagastos pa rin naman tayo. So, wag na nating isama yon. Everyday, gumagastos pa rin tayo. Pero medyo napapamahal ng onte. Nag-aano lang ako, nagdo-DoorDash lang at some point. At saka, nag-grocery ako ng tubig. Nagpapadeliver ako through DoorDash. Since ang DoorDash naman ay meron akong Dash Pass connected doon. So, free delivery, mababa yung charges. Kasi nga meron akong Dash Pass for free. Covered by my credit card. O, diba? Bongga! Charis. Ayun, pagdating naman sa mga transportation, sa Miami, mga Inday, merong bus. Easy to follow ang bus, mga Inday. At per ride, it will only cost you around $2.02 if I'm not mistaken. So, $2.02 lang ang gagastusin ninyo kada ride ninyo. Whether malayo man yan or maikli lang yung routes. So, if I were you, meron din atang mga unlimited for 1 day. Pero, mas maigi nang magkaroon, one way, mga ganyan. Pero, affordable naman yung, pero pag short distance lang, I think much cheaper kung mga $6 or $7 or $5 lang yung ride. Mas maigi nang mag-Uber ata or Lyft. Mag-Lyft na lang kayo. Pero kung malalayo, tapos you would have to spend like $25, di mas okay na yung $2.20, diba? Kasi nga makakatipid talaga kayo ng bonggang-bongga sa transportation pag gumamit kayo ng public transport. Remember mga Inday, sa Miami, hindi lang kayo yung gagamit ng public transport. So, wag mahihiya. As in, lahat ng mga turista doon, hindi kahit mga mayayaman pa is on a budget. So, as much as possible, let's budget ourselves para meron pa tayong pangbakasyon next trip, 'di ba? Ay, hindi na ako nakakain. Yun. Tapos, pagdating naman sa ano pa yung mga gastos ko doon? Yung tour. Nag-boat tour ata ako. Around yung parang, para siyang cruise around $35 ang nabayad ko doon. Ayun. Tapos, Miami Front Beach Hotel. Yung IHG na pinagstayhan ko, meron na silang parang free
na parang, alam niyo yung parang bed or para siyang nasa harapan ng nasa harapan ng beach. For free na yon everyday, binibigyan ka ng IHG hotel. So, okay na rin. Tapos, pag mga pagkain, yon, gumagastos din naman tayo araw-araw. Pero medyo mahal lang ng onte yung mga fruits, yung mga kasi nga bibili ka mismo sa Miami Beach, mas mahal doon yung mga bilihin. Basta pa? Siguro less than 400 yung nagastos ko for the whole trip. Kasama na yung mga Uber, pagkain. Kasi nga, siguro mga 500 max for the 7-day trip sa Miami. Na-enjoy ko naman ng bonggang-bongga. Nakapag-relax naman ako. Ang ganda ng boat tour, day. As in, nakakaloka. Meron pa palang tour na binayaran ako. Yung i-try nyo talagang mag Big C Bash, yung Big Bass. As in, napaka-enjoy. Lalo na yung naging namin. Kalimutan ko yung pangalan ng tour guide. Grabe, as in, ang galing talaga niya. Sobra. I love it. Mag-book kayo through Klook. Ayan, tumalsik. Mag-book kayo through Klook kasi pag through Klook, lang siya, mga $24 lang ata yung binayaran ko. Pero pag bibilhin nyo dun mismo on-site, it is around $35 or $40, mga ganyan. So, sayang din. So, book through Klook para bongga na! O siya, sige na mga Inday, dito na nagtatapos ang aking gastos reveal. Nung pumunta ako sa Miami, maonti-onti lang. Ay, may ginastos pa pala ako yung mga alam mo niyo yung bike sa sa Miami? Ay, nako, bongga talaga yan, Day. I really love it. For the first hour, kung hindi ako for 1 hour, for 30 minutes, $5. For 1 hour, I think $7. For 2 hours, $11. Mga ganyan. Maganda mag-bike din doon sa Miami. As in, nakakaloka. Lalo na sa Miami Front Beach. Beach. Okay, sige na mga Inday. Thank you so much sa panonood ng vlog ko. Bye-bye!